Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 hanggang 20 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Matapos ang matinding laban, hinarap ni Akira ang malaking itim na pusa, ang makapangyarihang halimaw na tinalo niya. Nagsalita ang pusa sa mababa at malalim na tinig, sinasabing hinihintay na raw siya ng hari ng mga demonyo. Gayunman, aminado rin itong hindi nito alam ang dahilan kung bakit siya pinapatawag. Ipinaliwanag nito na ang lahat ng halimaw sa mundo ay nilikha mismo ng hari ng mga demonyo, sila ang kanyang mga mata, tainga, kamay, at paa. Lahat ng kanilang naririnig at nakikita ay direktang naipapasa sa isipan ng hari. Nabigla si Akira sa revelasyong ito dahil ang alam niya ay nilikha ng isang Diyos ang mga halimaw, ayon sa turo ni Komandante Saran. Naisip niya na marahil ay nabago na ang kwento sa paglipas ng panahon at naging alamat na lamang sa mga tao. Habang nagpapatuloy ang usapan, sinabi ng itim na pusa kay Akira na patayin na lamang siya. Anya, natupad na niya ang kanyang layunin at dahil natuklasan na ang kanyang natatanging kakayahan na, metamorphosis, wala na siyang silbi sa pakikipaglaban. Nabigla si Akira sa hiling nito at, sa halip na patayin, ay hinaplos at niyakap niya ang malambot na balahibo ng higanteng pusa. Hindi nagtagal, sumali rin si Amelia at sabay silang naglaro sa balahibo nito. Naasiwa ang pusa at sinabing hindi siya makagalaw dahil sa gravity magic ni Amelia at hiniling muli na tapusin na nila ang kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Akira. Sa halip, sinabi niyang hindi niya kayang patayin ang isang nilalang na gaya nito at inalok niya itong sumama sa kanila. Nagulat ang itim na pusa sa alok na yon. Binalaan niya si Akira na kung sasama siya, lahat ng kanilang gagawin ay malalaman ng hari ng mga demonyo. Ngunit mumiti lamang si Akira at sinabing, kahit ganoon, magkakaroon ka ng lugar na mapaglalagyan. At bukod doon, makakagalaw ka ng malaya at mahahaplos pa namin ang balahibo mo araw-araw. Nabigla ang pusa sa kabaitan ni Akira at, bagaman nagdadalawang isip, ay pumayag na rin sa wakas. Gayunman, nang tangkain nilang umalis sa silid ng boss, natuklasan nilang walang daanan palabas. Ipinaliwanag ng pusa na dahil siya ang boss ng labyrinth, hindi sila makakaalis hanggat buhay pa siya. Ang maze mismo ay may sariling kalooban, isang kagustuhang ipinataw ng hari ng mga demonyo upang matiyak na walang halimaw ang makatatakas sa kanilang itinalagang papel. Kung hindi nila siya papatayin, mamamatay silang tatlo sa gutom. Ngunit hindi pa rin sumuko si Akira. Doon ay nagmungkahi si Amelia ng ibang solusyon, ang bigyan ng pangalan ang itim na pusa. Ipinaliwanag niya na sa paggawa nito, mabubuo ang isang makapangyarihang kontrata, isang sumpa ng kaluluwa na nagbubuklod sa tao at halimaw. Ayon sa kanya, ito ang sinaunang mahika na ginamit ng unang bayani upang makipag-ugnayan sa mga halimaw. Sa kontratang ito, magbabahagi sila ng isang espiritual na ugnayan na nagbibigay daan sa kanila upang mag-usap sa pamamagitan ng isip, maramdaman ang kinaroroonan ng isa't isa, at magbahagi ng kapalaran. Kapag namatay ang isa, mamamatay din ang isa. Namangha ang itim na pusa sa ideyang iyon, ngunit tila naakit din siya sa tapang ni Amelia. Pinaniwalaan ni Akira ang sinabi ni Amelia at nagpasya siyang subukan ito. Binalaan siya ng pusa na hindi maaaring bawiin ang kontrata maliban kung parehong papayag ang dalawang panig at mananatili ito hanggang kamatayan. Sa kabila ng panganib, lumapit si Akira at ipinakilala ang sarili, ako si Oda Akira. Ako ang magiging bagong amo mo. Bibigyan kita ng pangalan. Pagkatapos ay numiti siya at sinabi, mula ngayon, ang pangalan mo ay Night dahil sa iyong balahibong kasing itim at kasing ganda ng kalangitan sa gabi. Napangiti ang pusa at tumango. Isang magandang pangalan, sagot niya. Mula sa sandaling ito, ako si Night. Ipinapangako ko ang aking katapatan sa iyo, aking Panginoon. Sa sandaling iyon, nagmingming ang kanilang mga kamay at lumitaw ang magkaparehong marka, simbolo ng kanilang bagong ugnayan. Napahanga si Amelia sa mga crest na lumitaw at sinabi niyang maganda ang disenyo nito. Sa pamamagitan ng bagong telepatikong koneksyon, narinig ni Akira ang tinig ni Night sa kanyang isip na nagsabing matagumpay ang kanilang kontrata.
Sinubukan ni Akira ang koneksyon at tinanong kung konektado pa rin ba siya sa hari ng mga demonyo. Kumpirmado ni Knight na, ngunit pabirong idinagdag na si Akira na raw ang kanyang ikalawang amo. Nabahala si Akira sa posibleng galit ng hari ng mga demonyo, ngunit tamad na sinagot ni Knight, huwag mo nang alalahanin ang maliliit na bagay, bago ito humikab na parang alagang pusa. Biglang itinuro ni Amelia ang isang kislap ng liwanag sa dulo ng silid, isang nagliliwanag na portal na unti-unting bumubukas. Ngumisi si Knight at sinabing gaya ng inasahan ko. Sa wakas, nagbukas na ang daan. Sa pagtatapos ng ritual, napagtanto ni Akira at Amelia na hindi lamang nila naligtas ang kanilang sarili, kundi nakabuo rin sila ng isang bagong ugnayan na sumasalungat sa mismong kalooban ng hari ng mga demonyo at ng labyrinth. Habang lumalakad sila papasok sa portal kasama si Knight, nakaramdam si Akira ng kakaibang halong kaba at pag-asa. Maaaring hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang panig, ngunit sa piling nina Amelia at Knight, sigurado siyang hindi na niya haharapin mag-isa ang mga panganib ng mundong ito. At dito nagtatapos ang Kabanata 11 ng A status as an assassin obviously exceeds the heroes. Matapos matagumpay na makabuo ni Akira ng kontrata ng familiar kay Knight, ang dating makapangyarihang tagapangalaga ng labirinto, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng tagumpay at kaginhawahan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maunawaan ang nangyari, napansin ni Amelia ang isang kakaibang liwanag na unti-unting sumusulpot sa lupa malapit sa kanila, isang malaking bilog na may kumikislap na mga rune at simbolo. Dahan-dahan itong kumikislap ng mahiwagang enerhiya na parang may sariling buhay. Isang labasan. Sigaw ni Amelia na gulat na gulat. Napalingon si Akira at nakita rin ang bilog. Hindi ito tulad ng mga hagdang bato o pintuang nakita nila dati, ibang-iba ito, mas misteryoso at tila sinaunang mahika. Hindi ito daan pataas o pababa, wika ni Akira habang pinagmasdan ang bilog. Ito ba ay bilog ng teleportasyon? Tumango si Amelia, puno ng pagkamangha. Ang sinumang pumasok dito ay madadala sa lugar na pinakamimithi ng kanyang puso. Napaisip si Akira. Ibig sabihin, sa lugar na gusto nilang puntahan? Pero paano kung sabay-sabay ang papasok? Ipinaliwanag ni Amelia na pipiliin ng bilog ang isang pinakamalakas na kagustuhan at dadalhin ang buong grupo sa lugar na yon. Habang iniisip iyon, napatingin si Akira sa bilog at tila may bumalik sa kanyang alaala. Naalala niya ang araw sa kanilang silid-aralan, noong unang beses na lumitaw ang kaparehong bilog at dinala silang lahat sa mundong ito. Kung pareho ito sa bilog na yon, bulong niya sa sarili, baka isa o ilan sa atin ang tunay na naghangad na makapunta sa ibang mundo. Isang taong sawa na sa karaniwan at nakaisip ng, gusto kong mapunta sa ibang mundo. Kahit saan, basta hindi dito. Alam niyang kahit sino, minsan man lang, ay nakaisip ng ganoon. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pagninilay, tinapik siya ni Amelia sa balikat. Akira. Hoy, Akira. Mahina nitong tawag. Pagkatapos ay narinig niya ang malakas na pag-ugong ng tiyan ni Amelia. Napahinto si Akira, napangiti at napailing. Gutom ka na naman, ano? Sabi niya nang may bahagyang tawa, samantala, sa malayong lungsod ng Yamato, abala si Tsukasa at ang kanyang grupo sa masarap na hapunan sa loob ng isang tradisyonal na bahay-kainan. Kumakain sila ng maiinit na mangkok ng kanin na may sariwang pagkaing dagat. Ang sarap nito! Sigaw ni Daisuke habang nilalamon ang kanin. Pahingi pa po ng wasabi. Masiglang sabi ni Shiori sa naglilingkod. Hindi ako makapaniwala, kanin at tunay na seafood bowl. Sana manatili na lang tayo sa bansang ito. Napangiti si Yuki. Shiori-chan, sobra ka na sa anghang. Baka hindi mo na malasahan ang tuna. Nagtawanan silang lahat, nakaramdam ng bihirang kapayapaan, isang sandaling nakalimutan nila ang panganib ng mundong ito. Pagkatapos kumain, humarap si Tsukasa kina Asahina at Chuda. Pagkatapos natin kumain, samahan niyo ako. Gusto kong maghanap ng mga aklat sa lugar na ito. Mga aklat? Tanong ni Asahina. Tumango si Tsukasa. Kung hindi tayo makabili, pwede nating kausapin ang mga tao. Kulang pa ang alam natin tungkol sa mundong ito. Para tayong mga bulag. Naalala niyang kung hindi nila nakasalubong ang mabait na mga ngalakal sa kagubatan, hindi sana sila nakarating sa Yamato. Noon, kahit bawal kaming pumasok sa aklatan ng kastilyo, hindi ako nagtanong. Akala ko normal lang. Ang tanga ko pala.
Tahimik silang lahat na pagtatanto kung gaano karami pa ang hindi nila alam. Kaunti lang ang dala nating pera. Dagdag ni Tsukasa. Ang kaalaman ang pinakaimportante ngayon. Napatingin si Asahina sa labas ng bintana. Kung pupunta tayo sa bayan, gusto ko ring maghanap ng bakas ni Akira. Pakiramdam ko may tsansa tayong magkita rito. Ang Yamato ay parang Japan. Kung narinig niya ito, sigurado akong dadalhin siya rito ng pagmamahal niya sa kanin. Napangiti si Tsukasa. Baka nga, sabi niya, ngunit sa isip niya, iba ang laman. Gusto rin niyang makita si Akira, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng maghintay. Ang bayani ay ako, bulong niya sa sarili. Hindi si Akira. Balak niyang umalis sa Yamato sa lalong madaling panahon at tumungo sa kontinente ng hari ng demonyo. Alam niyang tungkulin niya bilang bayani ang tapusin ang digmaan at ibalik silang lahat sa kanilang mundo, kahit hindi nila muling makita si Akira. Pagkatapos ng pagkain, naghiwa-hiwalay sila. Sina Shiori, Yuki, at Daisuke ay bumalik sa bahay pahingahan para tingnan ang kanilang mga labahin, habang sina Tsukasa, Asahina, at Chuda ay nagtungo sa bayan upang magtanong. Habang kumakain ulit ng kanin, tahimik na bulong ni Tsukasa, sana maayos ang pagkain ni Akira. Huwag sana siyang naghihirap ngayon. Samantala, sa ilalim ng labirinto, si Akira ay nagluluto ng pagkain sa maliit na apoy habang nakaupo sina Amelia at Knight. So walang hagdan dito, pero may lumitaw na bilog ng teleportasyon, sabi ni Akira. Ibig bang sabihin nito, ang ika-80 palapag ang huli? Nag-inat si Knight at mumiti. Ayon sa kagustuhan ng labirinto, iyon nga. Binibigyan ka nito ng pahintulot na pumunta kahit saan mo gusto. 80 floors lang. Parang bitin. Pero kung ito ang wakas, ibig sabihin na kumpleto ko na ito, sagot ni Akira. Pero malayo pa ako sa level 100. Kailangan ko pang magsanay. Level 100? Tanong ni Knight. Ipinaliwanag ni Amelia, sinimulan ni Akira ang labirinto para umabot sa pinakamataas na antas. Iyon ang layunin na iniwan sa kanya ni Commander Saran. Biglang nagulat si Knight. Saran Mithray. Kilala mo siya? Tanong ni Akira. Tumango si Knight. Matagal na. Kaya ka pala nandito dahil sa kanya. Sagot ni Akira. Iyon ang huling habilin niya. Ibig mong sabihin. Patay na siya. Tanong ni Knight. Pinatay siya, malamig na sagot ni Akira. Biglang bumigat ang paligid, bumalot ang kanyang matinding galit na halos ikasakal ni Amelia. Akira. Nasasaktan ako. Mahinang sabi ng dalaga. Napabalik si Akira, nagsorry kaagad. Tahimik siyang tinitigan ni Knight. Ang lakas ng presensya mo, Master. Ang iyong galit pa lang ay nakakabigla. Lampas ka na sa ordinaryong tao. Ngunit natawa si Akira. Sinasabi mo yan pero hirap pa rin ako. Minsan, hindi tumatama ang espada ko, minsan nababasag pa. Tumawa si Knight. Siyempre. Lahat ng halimaw dito ay may resistensya sa pisikal na atake. Ano? Gulat ni Akira. Hindi mo alam? May mga halimaw na mahina sa mahika, gaya ng chimera, paliwanag ni Knight. Kung espada lang ang gamit mo, mahirap talaga. Sa mas malalim na palapag, kailangan mo ng mahika. Napakamot si Akira sa ulo. Ibig sabihin, hard mode pala to para sa mga swordsman. Nag-usisa si Amelia kung ganito rin sa ibang maze, at ipinaliwanag ni Knight na bawat labirinto ay may sariling katangian, ang iba ay kabaligtaran, kung saan walang silbi ang mahika. Gaya ng forest maze sa elf domain. Nagulat si Amelia bilang isang high elf, tahimik na napaisip si Akira. Kung gusto kong umabot sa level 100, kailangan kong maglakbay sa ibang kontinente at hamunin ang mga maze doon. Pagkatapos nilang kumain, nagpasalamat si Amelia ng masigla, Gochiso sama deshita. Nagbago ng anyo si Knight, naging maliit na pusang itim at tumalon sa balikat ni Akira. Tumayo si Akira sa harap ng nagliliwanag na bilog, ang hangin ay puno ng mahiwagang enerhiya. Tila tumutugon ito sa kanyang isipan. Kung kaya nitong dalhin ako sa lugar na gusto ko, maaari ba akong makauwi? Pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina at kapatid. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Hindi pa ako tapos dito. May kailangan pa akong gawin sa mundong ito. Hindi pa ako babalik. Ngumiti si Amelia ng may pag-unawa. Ayos lang, Akira, wika niya.
Huminga ng malalim si Akira, tumingin sa kanila at nagsabi, "Sige. Tara na." Sabay-sabay silang pumasok sa nagliliwanag na bilog, naglaho sa kislap ng liwanag, handa sa panibagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. At dito nagtatapos ang Kabanata 12 ng May Status, As an Assassin Obviously Exceeds the Hero. Sa isang alaala mula sa nakaraan ni Amelia, masayang tinawag siya ng batang si Kilika. Ang kanyang nakababatang kapatid. "Ek! Dito ka!" Sigaw ni Kilika habang kumakaway. Agad siyang pinatigil ni Amelia at bumulong ng mahina, "Huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Ama." Ngunit mapilit si Kilika at ipinakita ang hawak niyang lumang pergamino. Maingat niya itong binuksan, at sa kanilang gulat, nakita nila ang larawan ng dalawang babaeng elf na magkamukhang magkamukha sa kanila, isa na may mahabang puting buhok at pulang mga mata, at isa pa na may gintong buhok at berdeng mga mata. Hindi makapaniwala si Amelia habang pinagmamasdan ang larawan, samantalang binabasa ni Kilika ang nakasulat na mga salita, "The Royal Twins." Bago ito natigilan sa mga salitang nakasulat sa ilalim ng imahe ni Amelia. Bigla namang lumitaw ang isang taong nakaitim na hood mula sa dilim at nagtanong, "Gusto niyo bang malaman kung ano ang ibig sabihin niyan?" Nagulat man, sabay silang sumang-ayon, at sinabi ng estranghero ang nakakakilabot na katotohanan, ang nakasulat pala ay The Sun Child. Napako sa kinatatayuan ang magkapatid, hindi makapaniwala sa kanilang narinig, habang unti-unting lumalalim ang misteryong bumabalot sa pagkatao ni Amelia. Sa kasalukuyan, sina Amelia, Akira, at ang kanilang alagang si Knight ay pumasok sa isang kumikislap na teleportation circle. Pagkatapos ng ilang sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang malawak na kabubatan, ang tahanan ng mga elf, ang tinatawag na dakilang gubat. Nagulat si Akira at agad na nagtanong kung nasaan sila. Nang mapagtanto ni Amelia kung saan sila napunta, nanlamig siya at nanginginig ang tinig. "Hindi maaari. Bakit tayo nandito?" Bulong niya na puno ng pangamba. Tumingala si Knight at nakita ang banal na puno, ang sagradong puno ng mga elf, at kinumpirma niyang sila nga ay nasa teritoryo ng mga ito. Tinanong ni Knight kung baka sa kaibuturan ng puso ni Amelia ay gusto niya talagang makabalik. Ngunit mariing itinanggi ni Amelia. "Hindi. Ang tanging ninanais ko lang ay makasama si Akira sa paglalakbay," anya habang nanginginig ang boses. "Ayokong bumalik sa lugar na ito." Biglang napahinto si Akira, naramdaman niya ang panganib. "Mag-ingat!" Sigaw niya sabay hatak kay Amelia. Sa isang iglap, isang palaso ang bumaon sa lupa kung saan siya nakatayo kanina. Nabigla si Amelia, kilalang-kilala niya ang palasong iyon, gawa ng mga elf. Bago pa man sila makapag-react, isa pang pag-atake ang paparating. Agad tumakbo si Akira pasulong, hinugot ang kanyang espada, at sa isang mabilis na galaw ay naibagsak niya ang kalaban at tinutukan ito ng espada sa leg. "Huwag kang kikilos," mariin niyang sabi. "Kapag gumalaw ka, puputulin ko ang leg mo." Nang makita ni Amelia ang mukha ng kalaban, namutla siya. "Liam Gladiolus." Sambit niya. Ang mandirigmang elf ay numisi ng malamig, puno ng pang-uyam. "Prinsesa Amelia, anya, hindi ko akalain na makikita pa kita. Akala ko iniwan mo na ang kahariang ito," ang babaeng itinakwil ang sariling bayan. Hindi agad nakasagot si Amelia, nanginginig sa mga sinabi ni Liam. "Dapat na natili ka na lang kung saan ka nagtago," dugtong nito. "Hindi ka na nabibilang dito. Ang kahariang ito ay may prinsesa na, si Prinsesa Kilika. Samantalang ikaw ang tinatawag na Sun Child." Sinabi pa niyang paparating na si Kilika kasama ang kanyang hukbo at wala silang pag-asang makatakas. Bago pa niya matapos ang sinabi, tinamaan siya ni Akira at nawalan ng malay. "Hindi talaga marunong manahimik," sabi ni Akira, malamig ang tinig. Agad niyang inutusan si Knight na magbago ng anyo sa mas malaking porma nito upang makatakas sila. Habang nagrereklamo si Knight tungkol sa malupit na pagtrato ni Akira sa mga pusa, tinulungan ni Akira si Amelia na makasakay at sinabing, "Hawak ka ng mahigpit, aalis tayo rito." Mabilis silang tumakbo sa gitna ng kagubatan. Nanginginig si Amelia habang nagpaliwanag, "Walang saysay ito, Akira. Kilala ng mga elf ang bawat sulok ng gubat. Tiyak na maaabutan nila tayo." Ngunit hindi nagpatinag si Akira. "Kung ganoon," sagot niya, "dalhin mo kami sa mas bukas na lugar. Hindi ako makakalaban ng maayos sa gitna ng mga puno." Saglit na nag-isip si Amelia bago tumuro sa direksyon. "Doon."
Diretso lang tayo. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, narating nila ang isang maluwang na kapatagan. Huminto si Knight at tumingin si Akira sa paligid habang hawak ang espada. Tama ka, Amelia, sabi niya habang nakikiramdam sa paligid. Hindi talaga nila tayo pakakawalan. Sa sandaling iyon, napansin ni Amelia ang mga anino na dumarami mula sa lahat ng direksyon, mga mandirigmang elf na unti-unting lumalapit. Nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin niya, Akira. Napalibutan na tayo. At doon, sa gitna ng kapatagan, hinarap nila ang hindi maiiwasang kapalaran, ang mga alagad ng kanyang nakaraan, ang mga sundalong pinamumunuan ng kapatid na minsan niyang minahal, ngayon ay papalapit upang dakpin ang dating prinsesang itinakwil. At dito nagtatapos ang Kabanata 13 ng may status as an assassin obviously exceeds the hero. Si Knight ay biglang nakaramdam ng malalakas na alon ng pagnanais pumatay na papalapit mula sa lahat ng direksyon. Ramdam niya ang matinding tensyon sa paligid, na palilibutan na sila ng mga kaaway, walang puwang para makatakas. Wala nang siwang sa kanilang lambat, seryosong sabi ni Knight. Mabilis na sinuri ni Akira ang sitwasyon at inutusan si Amelia, manatili ka kay Knight. Huwag kang gagalaw. Ako na ang bahala rito. Tumango si Knight, nakahanda sa pakikipaglaban. Iwan mo sa akin, Master, sagot niya, mula sa mga anino ng kabubatan, lumitaw ang mga mandirigmang elf, hawak ang kanilang mga armas at naglalagablab ang mga mata sa galit. Ikaw, hambog na tao. Sigaw ng isa. Paanong nagawa mong saktan si Lord Liam? Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, pakawalan mo siya ngayon din. Nanatiling kalmado si Akira at itinutok ang kanyang espada sa lig ni Liam. Na walang malay. Kung gusto ninyong makabalik siyang buo, malamig niyang sabi, hayaan niyong makaalis si Amelia. Pabayaan niyong makalampas siya ng walang sagabal. Nang sandaling iyon, isang malamig at maringal na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi, sabi ng isang babae habang lumalabas mula sa hanay ng mga mandirigma. Hindi namin yon magagawa. Ang babae ay si Kilika, prinsesa ng mga elf, at nakababatang kapatid ni Amelia. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at pagmamataas. Matagal na naming hinahanap ang takas na kriminal, mariin niyang sabi. Hindi namin maaaring ipagsawalang bahala ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, lumambot ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Amelia. Matagal tayong hindi nagkita, ate. Kay Kilika. Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Amelia. Napatingin si Akira sa kanilang dalawa at sa isip niya ay naglaro ang naalala ni Amelia. Kaya ito pala siya. Ang kapatid na babae na minsan niyang binanggit. Gusto niyang maunawaan kaya tinanong niya, anong ibig mong sabihin na kriminal siya? Si Amelia ay prinsesa ng kaharian na ito, hindi ba? Tiningnan siya ni Kilika ng malamig. Bawasan mo ang iyong kapal ng mukha, tao, matalim niyang tugon. Pagkatapos ay itinaas niya ang manggas ng kanyang damit, ipinapakita ang mga pasa at sugat sa kamay. Tingnan mo ito, galit niyang sabi. Siya ang may gawa nito. Pinalitan niya ang gamot na ibinigay niya sa akin ng lason, at ito ang naging resulta. Napasinghap ang mga elf sa paligid. Prinsesa Kilika! Napakasama! Sigaw ng isa. Ang manakit ng miyembro ng pamilya Maharlika ay isang mabigat na kasalanan. Patuloy si Kilika sa pagpapanggap na nasasaktan. Kahit kapatid ko siya sa dugo, sinadya niyang saktan ako. Gusto niya akong patayin. Hindi totoo yan. Sigaw ni Amelia, luhaan. Binigyan kita ng potion para gumaling. Siguradong may ibang nagpalit niyo ng lason. Ngunit mumisi lamang si Kilika. Nasaan ang iyong patunay? Ibig mo bang sabihin nagsisinungaling ako? Hindi makasagot si Amelia. Wala nang saysay pa ang pagtatalo, dagdag ni Kilika. Ang mismong pag-iral mo ay panganib para sa kaharian. Isa kang sumpa. Ikaw ang itinakwil na anak. Lumingon siya kay Akira na may mapanuyang ngiti. Ikaw, tao. Dinala mo sa amin ang isang takas na kriminal. Maraming salamat sa iyong serbisyo. Ngunit bago pa makasagot si Akira, biglang sumigaw si Amelia, Akira. Huwag kang titingin sa mga mata ni Kilika. Ngunit huli na. Nagtagpo na ang kanilang mga mata. Kumislap ang mga mata ni Kilika habang ina-activate niya ang kanyang mesmerism. Nanigas ang katawan ni Akira at mumisi si Kilika sa tabumpay. Tapos na, sabi niya. Ang isip ng lalaking ito ay akin na. Mag-isa ka na ngayon, ate. Wala nang kakampi sa'yo.
Ngunit humakbang si Amelia, nanginginig man ay matatag ang tinig. Hindi totoo yan, sabi niya. Kilika. Humingi ka ng tawad kay Akira. Ano? Gulat na sabi ni Kilika, ang puso ni Akira ay pag-aari ni Akira lamang. Wala kang karapatang gamitin ito para sa sarili mong kagustuhan. Sigaw ni Amelia habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi, nanlaki ang mga mata ni Kilika. Naglalakas loob kang sagutin ako. Ikaw na dati duwag at tahimik. Hindi mo pa ako kailanman pinagsabihan ng ganito. Muling nag-apoy ang kanyang galit. Walang makakataka sa mesmerism ko. Ang lalaking ito ay akin. Ngunit malamig na tinig ang sumagot. At kailan pa, tanong ni Akira, ako naging pagmamay-ari ng kahit sino. Napatigil si Kilika na lalaki ang mga mata. Hindi. Impossible. Bulong niya. Tumitig si Akira, hindi apektado sa kanyang mahika, Akira. Sabi ni Amelia, huminga ng maluwag, hindi maaari. Sigaw ni Kilika, halos baliw sa galit. Ako ay isang gold rank adventurer. Isa sa 4 na pinakamatataas sa buong mundo. Hindi mo ako pwedeng higitan. Gold rank. Bulong ni Akira. Nabasa ko iyan sa aklatan ng kastilyo. Galit na hinugot ni Kilika ang kanyang espada. Hamak na nilalang. Ipapakita ko sa iyo ang iyong lugar. Makipagduelo ka sa akin, Akira. Kilika. Sigaw ni Amelia, ngumiti si Kilika ng mapanlait. Kung matalo ka, aminin mong hangal ka at ibibigay mo sa akin si ate. Kung ako naman ang manalo, kalmadong tugon ni Akira, titigilan mo ang paghabol sa amin. Ngumiti si Kilika ng may pangungutya. Kung matalo mo ako. Pero hindi mo ako matatalo. Lumapit si Amelia, nag-aalala. Akira, si Kilika ay alam ko, sagot ni Akira, malumanay. Kapatid mo pa rin siya kahit anong mangyari. At hindi ko hugutin si Yatono kami. Kiray, hangal, tugon ni Kilika. Hindi mo hugutin ang espada mo. Ibig mong sabihin maglalaban tayo ng ganyan? Ang mga saksi ay ang mga elf sa paligid, sagot ni Akira. Sapat na yan. Ngumiti si Kilika ng malamig. CJ. Ngunit ako'y lalaban ng may layuning pumatay. Sa isang iglap, umatake siya, mabilis at matalim ang galaw. Ngunit sa isang kisap mata, gumalaw si Akira parang anino, at isang malinis na hiwa sa tiyan ni Kilika ang sumagot. Bumagsak siya sa lupa, gulat at talunan. Tapos na, sabi ni Akira kalmado. Ayon sa usapan. Dahan-dahan niyang ibinaba si Layam sa tabi nito, saka sumakay muli kay Knight kasama si Amelia. Nangako ka. Huwag mo na kaming habulin. Hintayin niyo ako. Mga bantay. Hulihin sila. Sigaw ni Kilika, nanginginig sa galit at kahihiyan, nag-aatubili ang mga mandirigmang elf. Impossible. Hindi matatalo si Prinsesa Kilika. Mandaraya siya. Sabay pagpapakawala ng mga palaso. Ngunit itinaas ni Akira ang kamay, at biglang lumitaw ang mga anino, nilamon ang lahat ng palaso sa hangin, napatigil ang lahat. Ano yon? Nilamon ng mga anino ang mga palaso. Nakatitig si Kilika, mangha at takot. Ang kapangyarihang ito. Hindi ko pa kailanman nakita. Extra skill ba ito? Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, isang mabigat at makapangyarihang tinig ang umalingaw-ngaw. Ano ang ibig sabihin nito? Ipaliwanag niyo ito ngayon din. Lahat ay napalingon. Sa dulo ng kagubatan, lumitaw ang hari ng mga elf, ang ama ni na Amelia at Kilika. Matindi ang kanyang titig, malamig at puno ng otoridad, amang hari. Mahinang sabi ni Kilika, nanginginig ang tinig habang bumabalot sa kanya ang takot at kahihiyan. Ang prinsesang dati mapagmataas at walang takot, ngayoy nakahandusay, talunan at tahimik, habang nag-umpisa ang bagong yugto ng kanilang tunggalian. At dito nagtatapos ang kabanata 14 na ng may status as an assassin obviously exceeds the hero. Habang biglang lumitaw ang hari ng mga elf sa harapan ng lahat, agad na nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Napatigil si Kilika, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama, ang pinuno ng lahat ng elf, ay dapat ay nasa mga hangganan pa, abala sa mga opisyal na gawain. Ama, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang hari ay kalmado, ngunit mahigpit ang titig, ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat at otoridad na agad nagpatahimik sa lahat.
Kinailangan kong bumalik pansamantala sa palasyo, sagot niya ng malamig. Sabihin mo sa akin, Kilika. Ano ang nangyari habang wala ako? Pinilit ni Kilika na sumagot, ngunit agad siyang pinutol ng hari. Hindi mo kailangang magpaliwanag, wika nito sa malalim na tinig. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nakita kong hinamon mo ang lalaking iyon sa isang duelo. At natalo ka sa isang hampas lang. Ngunit hindi lang iyon. Nakita kong tinalikuran mo ang sarili mong salita, sinira mo ang kasunduan ng duelo, at umatake ka mula sa likuran, kasama ang iyong mga tauhan. Bilang isang kasapi ng marangal na pamilya, kahiya-hiya ang iyong inasal. Nanigas si Kilika, nanginginig sa harap ng galit ng kanyang ama. Itatanong ko ulit, patuloy ng hari, mas malamig ang tono. Ano ang sinusubukan mong gawin sa iyong kapatid na si Amelia? Ngunit imbes na sumagot, napuno ng galit si Kilika. Ang babaeng iyon. Hindi ko siya kapatid. Sigaw niya, bago pa man siya makapagsalita pa ay isang malakas na plak. Ang umalingaw-ngaw. Sinampal siya ng hari, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Napahawak si Amelia sa bibig niya, nagulat at nasaktan sa nasaksihan. Tahimik ang lahat, hanggang sa isang gwardiya ang sumigaw, mahal na hari. Si Prinsesa Amelia ang siyang naging malupit kay Prinsesa Kilika. Lumalim ang tingin ng hari. Kilika. Ginamit mo ba ang mesmerism sa mga sundalo? Tanong nito ng mariin. Hindi sumagot si Kilika. Alisin mo iyan. Ngayon din utos ng hari. Tumalikod si Kilika at maya-maya'y nawala ang liwanag sa mga mata ng mga sundalo, palatandaan na tinanggal niya ang mahika. Napabuntong hininga ang hari at hinaplos ang sentido niya. Kilika. Labis akong nadismaya sa'yo. Pagkatapos ay humarap siya kay Amelia. Amelia, anak. Patawarin mo ako. Lahat ng ito ay nangyari dahil piniling kong ipikit ang aking mga mata. Amang. Mahina at may pag-aalangan ang tinig ni Amelia. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, lumipat ang tingin ng hari kay Akira, malamig at mapanuri. Ngayon, sabihin mo sa akin, wika niya. Totoo bang nais mong lisanin ang aming lupain kasama ang lalaking ito? Tahimik si Amelia, nakayuko. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Hindi maaari, mariing sabi ng hari. Bilang kasapi ng maharlikang pamilya, may mga tungkulin kang dapat gampanan. Alam kong nauunawaan mo yon. Tumahimik siya sandali bago muling nagsalita. Ngunit si Kilika ay natalo sa isang duelo kung saan nakataya ang iyong kalayaan. Isang pangakong tulad niyon ay hindi maaaring baliin. Kaya't nararapat lamang na ito ay mapanindigan. Pagharap niya kay Akira, nag-iba ang tono ng kanyang tinig. Lalaki. Iminumungkahi ko ang isang bagong duelo. Ha? Gulat na sabi ni Akira. Ama? Napasigaw naman si Amelia, hindi makapaniwala. Ang mga gwardiya ay nagbulong-bulungan. Kung mananalo ka, sabi ng hari, kahit ako bilang hari, ay tatanggapin ang kinalabasan. Natahimik si Akira, nagulat. Ibig niyong sabihin, lalabanan ko kayo? Hindi, sagot ng hari. Si Kilika ang muling magiging kalaban mo. Lalong lumaki ang mga mata ng lahat. Bakit pa? Tanong ni Kilika. Natalo na ako noon. Dahil minamaliit mo siya, mariing tugon ng hari. Naging kampante ka sa iyong lakas at doon ka natalo. Yumuko si Kilika. Tama kayo. Ama. Kung gayon, dagdag ng hari, bilang pinakabihasang mandirigmang elf, ipakita mo ang karangalan ng ating dugo. Sa pagkakataong ito, ikaw ang kikilos bilang aking kinatawan. Tumuwid si Kilika at tumugon ng may kumpiyansa, opo, mahal na hari. Humarap muli ang hari kay Akira. Pumasok ka sa aming kaharian ng walang pahintulot, anya. Ngayon, ipakita mo ang iyong kakayahan. Depende sa resulta ng laban, malalaman namin kung karapat-dapat kang ituring na panauhing marangal o bilang isang kriminal. Pagkatapos noon, inutusan niya ang lahat na bumalik sa palasyo. Habang naglalakad, ramdam ni Akira ang malamig na titig ng hari. Ang hari ng mga elf. Parang may galit sa akin, naisip niya. Pero kung isipin, hindi ko siya masisisi. Isipin mo nga naman isang estranghero kasama ang anak niya. Samantala, naglakad si Amelia sa tabi niya, tahimik, bago bumulong, alam ko na. Nagulat si Akira. Ano raw? Alam kong hindi ako mahal ni Ama. Sabi ni Amelia sa tinig na halos pabulong.
Binigyan niya si Kilika ng pagkakataon para sa rematch, pero hindi man lang niya pinakinggan ang kahilingan ko. Lagi niyang kinakampihan si Kilika. Dahil iba ako. Dahil hindi ko taglay ang anyo ng alinman sa kanila. Ako ang tinatawag nilang anak ng kapahamakan. Napatingin si Akira sa kanya, hindi makapagsalita. Totoo ba yon? O may dahilan pa siya na hindi ko alam? Bulong niya sa sarili, pagdating nila sa palasyo, hindi napigilan ni Akira ang mapanghangang tingin sa kaharian ng mga elf. Ang laki nito. Napakaganda, bulalas niya. Ngunit seryoso pa rin si Amelia. Akira, mahina niyang sabi, lahat ng naririto, ang mga ministro, maharlika. Mga tagapagsilbi ay nasa ilalim ng impluensya ng mesmerism ni Kilika. Ibig sabihin, lahat sila, kontrolado niya, tugon ni Akira, napakunot ang noo. Makalipas ang ilang sandali, humarap ang hari sa karamihan at idineklara, sa ngalan ng korona, pinagtitibay ko ang laban sa pagitan nina Prinsesa Kilika Rose Quartz at Oda Akira. Umalinggaw ang palasyo sa hiyawan ng mga taga-suporta ni Kilika. Tumitig si Akira kay Kilika. Akala ko inutusan ka ng hari na alisin ang mesmerism mo, tanong niya. Umiti si Kilika ng may kayabangan. May karapatan ka bang questionin ako, dayuhan? Ano bang alam mo? Hinugot niya ang kanyang espada. Si Akira naman ay kalmado lamang, nakahawak pa rin sa hawakan ng kanyang espada, ngunit hindi niya ito hinugot. Hindi ko gagamitin ang talim laban sa iyo, sabi niya. Bahala ka, sagot ni Kilika. Ngayong pagkakataon, ibibigay ko ang lahat. Itinaas ng hari ang kanyang kamay. Pagsimula na ang laban. Sigaw niya. Agad umatake si Kilika, mabilis ang galaw, at tumama ang kanyang espada sa pisngi ni Akira, nag-iwan ng manipis na hiwa. Napaigtad ang mga manonood at mumiti si Kilika, kumpiyansa. Dahan-dahang inabot ni Akira ang kanyang pisngi, tinignan ang dugo at bahagyang ngumiti. Ganon ba, sabi niya sa mababang tinig. Mas bumuti nga ang galaw mo ngayon. CJ. Tapusin na natin ito. Habang lalong tumindi ang tensyon at pinagmamasdan ng hari ang bawat galaw, nagsimula ang tunay na labanan, isang duelo na magpapasya hindi lang sa kapalaran ni Akira, kundi pati na rin sa ugnayan ng isang ama. Dalawang anak at sa dangal ng kaharian ng mga elf, at dito nagtatapos ang kabanata 15 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes. Habang patuloy ang mabangis na labanan ni Akira at Kilika sa gitna ng entablado ng mga diwata. Umuugong sa paligid ang tunog ng kanilang mga espada, puno ng galit, hinanakit, at matinding dalamhati. Ang bawat galaw ni Kilika ay mabilis at matalim, taglay ang galit at inggit na matagal na niyang kinimkim sa kanyang puso. Na tinatanggap mo na lang ang laban na ito nang ganyan talagang mahal ka ng ate ko, hindi ba? Sabi niya, may halong pait at panlilibak sa kanyang tinig. Kung hindi lang sana naging matigas ang ulo ni ama at minahal si Amelia ng mas maayos. Biglang nagmingming ang kanyang espada, nababalutan ng hangin habang sumugod siya ng buong bilis. Halos hindi makasabay si Akira, ngunit nagawa niyang harangin ang atake. Ang hangin ay umingay at kumislap habang ang dalawa ay patuloy na nagsagupaan ng lakas at kapangyarihan. Sa di kalayuan, napatitig ang hari ng mga diwata, ama ni Kilika at Amelia, na tila nabigla sa nasasaksihan. Kahanga-hanga. Mahina niyang sabi, di maitago ang gulat sa kanyang mukha. Habang pinapanood ito, hindi maitago ni Amelia ang kanyang pag-aalala, at si Knight naman ay tahimik na nagmamasid. Isang kamangha-manghang laban, wika ni Knight, ngunit malinaw kung sino ang mas may kakayahan. Sa gitna ng labanan, patuloy si Akira sa pagharang at pagbawi ng mga atake, sinusubukang maunawaan ang sakit na nakatago sa likod ng matalim na tingin ni Kilika. Hoy! Sigaw niya habang nagtatagisan sila. Bakit parang desperado ka? Tumawa si Kilika, mapait at may halong lungkot. Desperado? Hindi ako desperado. Kita mo ba? Nakangiti ako, hindi ba? Ngunit sa paningin ni Akira, iyon ay isang ngiti na puno ng sakit at kalungkutan. Makinig ka, sabi ni Akira, seryoso ang tono. Galit ka ba talaga kay Amelia? Sandaling natigilan si Kilika, nanginginig ang espada bago sumagot. Siyempre galit ako. Dahil siya ang isinumpang anak, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Akira. Ano? Iyon bang luma at walang kwentang pamahiin? Dito'y nagsimula si Kilika na ilabas ang kanyang tunay na saloobin.
Ipinaliwanag niyang matagal nang inalis ang sinaunang tradisyon ng pagpatay sa isa sa mga kambal para sa tinatawag na balanse. Matagal nang tapos iyon, wika niya, puno ng pait. Pero kahit ganoon, naniniwala pa rin ang ate ko na siya ay hindi mahal dahil hindi siya kamukha ni ama o ni ina. Pero ang totoo, tumigil siya, bumigat ang kanyang tinig, sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng araw na bumaligtad ang lahat. Nakita niyang nagmamadaling lumapit ang mga ministro sa kanilang ama. Mahal na hari, sabi ng isa, walang duda, si Prinsesa Amelia ay nagigising bilang isang spirit medium. Namangha ang hari at mula noon ay si Amelia na lamang ang pinapansin ng lahat. Spirit medium, muling sabi ni Kilika habang nanginginig ang kanyang kamay. Kung ano man ang naisin nila, sumusunod ang mundo. Isang biyayang kaloob ng Diyos. Simula noong araw na yon, wala nang nakapansin sa akin. Lumuluha na siya habang patuloy na nagwawala sa laban. Kung ang ate ko ay pinagpala ng Diyos, ano naman ako? Wala akong halaga. Habang nagwawala ang hangin sa paligid, nagpatuloy siya sa pag-iyak. Lahat sila ay nabibighani sa kanya, sa kanyang pilak na buhok, sa kanyang pulang mga mata. Kung ako lang sana ang naunang ipinanganak. Marahil ako rin ang minahal nila. Tahimik si Akira hanggang sa isang atake ni Kilika ay kanyang sinalo gamit ang braso imbes na espada. Ikinagulat ng lahat ng nanonood. Minahal ng lahat, pinansin ng lahat, kayong mga ganyan ay walang alam sa pakiramdam ng pagiging wala. Sigaw ni Kilika, puno ng luha at galit. Paano ninyo ako maintindihan? Ngunit isang tinig ang pumigil sa kanya. Prinsesa Kilika! Sigaw ni Liam habang tumatakbo palapit. Napahinto siya, nanlaki ang mga mata. Liam. Wika niya, halos hindi makapaniwala. Lumuhod si Liam sa harap niya, nanginginig ang tinig. Prinsesa, tama na po. Huwag niyo nang saktan ang sarili ninyo. Pakiusap. Tahimik ang mga nanonood habang dahan-dahang lumingon si Liam kay Amelia at yumuko ng buong galang. Prinsesa Amelia. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga pangungutya. Nagulat si Akira, nag-isip. Teka. Nabasag na ba ang mesmerism ni Kilika sa kanya? Nanginginig ang kamay ni Kilika habang nakatingin kay Liam, hindi makapaniwala. Kahit noong ang buong kaharian ay tumingin lang kay Amelia. Ikaw. Ikaw lang ang tumingin sa akin, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Ngunit ngayon, pati ikaw. Lumuhod na sa kanya. Ang pait sa kanyang tinig ay tuluyang naging galit. Muli niyang itinaas ang espada, ang hangin ay muling umalulong sa paligid, dumadaloy ang kanyang kapangyarihan mula sa paghihinagpis. Narito ako. Sigaw niya, puno ng luha at paghati. Narito ako mula pa noon. Umalinggaw ang hangin habang lumakas ang kanyang mahika, ang kanyang damdamin ay tuluyang nilamon ng galit at kawalan ng pag-asa. Tahimik ang lahat, si Amelia ay nakatitig, nanlulumong puno ng lungkot, si Akira ay handa nang ipagtanggol siya. At ang hari ng mga diwata ay walang magawa kundi panoorin ang dalawang anak niyang nilalamon ng sakit, selos, at pag-ibig na matagal nang hindi nasasabi. At dito nagtatapos ang kabanata 16 na ng may status as an assassin obviously exceeds the hero. Habang pinakawalan ni Kilika ang kanyang makapangyarihang mahikang hangin patungo kay Amelia. Yumanig ang buong lugar sa tindi ng enerhiya. Mabilis at nakamamatay ang pag-atake, ngunit bago pa ito tuluyang tumama, naramdaman ni Knight, ang tapat na kasama ni Akira, ang matinding panganib. Sa isang iglap, lumaki ang kanyang anyo sa napakalaking nilalang, nagsilbing matibay na kalasag sa pagitan ni Amelia at ng bugso ng hangin. Sa tulong ng kanyang lakas at bilis, naitabi niya si Amelia mula sa tiyak na kapahamakan, habang ang pag-atake ni Kilika ay dumurog sa lupang dating kinatatayuan ng dalaga. Agad namang kumilos si Akira, ginamit ang pagkakataon upang salagin ang susunod na pag-atake ni Kilika. Sa isang malakas na pagsalpukan ng kanilang mga espada, nabasag ang sandata ni Kilika sa gitna ng alingaungaw ng tunog ng bakal. Lahat ng nakasaksi, mga sundalo, mga elf, pati na ang hari mismo, ay napatigil sa gulat. Si Kilika, na dati puno ng kumpiyansa, ay napako sa kinatatayuan habang ang mga piraso ng kanyang espada ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Sa gitna ng alikabok at usok, lumapit si Liam, suot pa rin ang determinadong mukha sa kabila ng pagod. Sa kanyang kamay ay isang sanga na kumikislap ng liwanag na tila banal. Amelia, tawag niya, iniabot ito sa dalaga. Kunin mo ito. Nagulat si Amelia at napahawak sa sanga.
Ito ba ay? Tanong niya habang nanlaki ang mga mata. Tumango si Liam. Isa itong sanga ng banal na puno, ang puno na nagtataglay ng mahikang paglilinis. Pakiusap. Sa iyong mga kamay, iligtas mo si Kilika. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at sakit. Tumango si Amelia at ginamit ang kanyang gravity magic upang iangat ang bulaklak sa hangin. Dahan-dahang lumutang ito patungo kay Kilika, at mula rito ay lumaganap ang malamlam na liwanag na tila tumatagos sa bawat puso. Napatigil ang hari ng mga elf, ang ama ni na Amelia at Kilika, habang pinagmamasdan ang bulaklak. Iyan ba ay sanga ng banal na puno? Ang may taglay ng mahikang paglilinis. Bulalas niya sa pagkagulat. Habang kumakalat ang liwanag, unti-unting naglaho ang mahikang mesmerism ni Kilika. Ang mga taong dating kontrolado ng kanyang kapangyarihan ay nagsimulang magising. Ha? Ano nang ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Isa-isang nagising ang mga tao mula sa pagkakahipnotismo. Si Kilika naman ay napaluhod sa lupa, ramdam ang unti-unting pag-alis ng kanyang mahika. Ang mesmerism ko nawawala. Bulong niya habang bumabagsak ang kanyang espada sa tabi. Lumapit si Akira at tumingin sa kanya, malamig ngunit may halong awa. Kilika, mahinahon niyang sabi. Talo ka na. Ang mga salitang iyon ay tila punyal na tumusok sa puso ni Kilika. Napaiyak siya, ang kanyang luhay bumuhos habang nanginginig ang tinig. Bakit? Ano bang mali sa akin? Bakit ako palaging hindi sapat? Sigaw niya sa gitna ng hikbi. Si Liam lang ang tanging kumilala sa akin, siya lang. Pero siya pa ang pinili bilang kasintahan ni Amelia. Ang tanging taong ayokong mawala. Ay unti-unting inaagaw sa akin. Humigpit ang kanyang kamao, puno ng galit at sakit. Kaya bago pa maging opisyal ang lahat, ginamit ko ang aking mesmerism sa unang pagkakataon. Akala ko, kung hindi ko makukuha ang pagmamahal o pagkilala, kukunin ko na lang pabalik ang lahat ng ninakaw mo sa akin, Ate Amelia. Habang sumisigaw siya, bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala, isang tagpo kung saan nakatayo si Liam sa harap ng hari. Kamahalan, sabi ni Liam, patawarin po ninyo ako. Bagaman itinakdan niyo akong mapapangasawa ni Lady Amelia. Ang totoo'y, nais kong maging kasintahan si Lady Kilika. Mula noon, nagsimulang magbago si Kilika. Isa-isa niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga tao sa palasyo, kunin muli ang kanilang pagmamahal at katapatan hanggang sa siya na ang naging sentro ng lahat. Inagaw ko pabalik ang lahat ng inagaw ninyo sa akin. Sigaw niya habang umiiyak. Kaya sabihin mo, Ama, ano bang mali sa akin? Bakit ako ang palaging talunan? Lumapit ang hari ng mga elf, mabigat ang mukha at puno ng pagsisisi. Mali ka, Kilika, mahina ngunit matatag niyang sabi. Walang ninakaw sa iyo si Amelia. Nagulat si Kilika, nanginginig ang tinig habang sumagot, hindi totoo yan. Maging ikaw, Ama, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Alam kong ganoon. Ngunit lumapit ang hari, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, pinigilan siya sa paglayo. Kilika, pakinggan mo ako. Panahon na para malaman mo ang katotohanan, ang bagay na matagal ko nang dapat sinabi. Napahinto si Kilika, naguguluhan at nanginginig. Mahal kong anak, malungkot na sabi ng hari, noong ikaw ay bata pa. May ninakaw ako sa iyo, isang alaala. Nanlaki ang mga mata ni Kilika. Ano? Ginawa ko ito dahil sa maling akalang iyon ay pagmamahal ng isang magulang, paliwanag ng hari, nanginginig ang tinig. Akala ko, sa pag-alis ng masakit na alaalang iyon, mapoprotektahan kita. Pero mali ako. Sa ginawa kong iyon, lalo lang kitang sinaktan. At pinagsisisihan ko ito hanggang ngayon. Marahang inilapat ng hari ang kanyang kamay sa noo ni Kilika. Kumislap ang gintong liwanag mula sa kanyang palad. Ito ay isang masakit na alaala, anak, wika niya. Ngunit kailangan mong maalala. May karapatan kang malaman ang katotohanan. Nanginginig ang katawan ni Kilika habang nararamdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan. Maghanda ka, Kilika, dagdag ng hari, nakapikit ang mga mata. Aalisin ko na ang mahika ko sayo. At ibabalik ko ang alaala na matagal nang nawala. Habang umaagos ang mahika ng hari, kumapal ang hangin sa paligid. Ang mga matagal nang nakalimutang alaala ay nagsimulang bumalik, mga mukha, mga tinig, mga pangyayaring dati wala sa kanyang isipan.
Sa wakas, ang katotohanan na matagal nang itinago sa kanya ay muling bumubuo sa kanyang alaala, at ang bigat ng mga taon ng galit at selos ay unti-unting nagiging isang mapait na pag-unawa. At dito nagtatapos ang Kabanata 17 ng May Status, as an assassin obviously exceeds the hero. Habang marahang inilalagay ng ama ni na Amelia at Kilika ang kanyang kamay sa noo ng bunsong anak. Isang malungkot na liwanag ang bumalot sa paligid. Mabigat ang kanyang mukha sa pagsisisi habang mahina niyang binigkas, aalisin ko na ngayon ang kapangyarihang ipinataw ko sa iyo. Kasabay ng kanyang mga salita, kumislap ang hangin at nagsimulang mawala ang mahika ng forgetting spell, ang kapangyarihang minsang ginamit niya upang burahin ang mga masasakit na alaala ni Kilika. Nang tuluyang mawala ang mahika, nanlaki ang mga mata ni Kilika, at biglang sumiksik sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal nang nakalimutan, mga kirot, takot, at trahedyang binalot ng dugo. Napahawak siya sa ulo, humihingal, habang muling bumalik ang katotohanan na matagal niyang hindi alam sa kanyang alaala. Nakita niya ang sarili bilang isang batang prinsesang puno ng sigla at determinasyon, nag-ensayo ng espada mag-isa. Lumapit sa kanya si Liam, ang kanyang tapat na kasama, at nagtanong kung magpapraktis na naman siya ng espada. Ngumiti siya at sinabing pupunta siya sa labyrinth para mag-ensayo upang mas maging malakas pa. Ngunit pinakiusapan niya si Liam na huwag itong sabihin sa kanilang ama o kay Amelia. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging malakas sa sarili niyang paraan, isang hangaring pinagbuhatan ng kanyang labis na pagnanais na mapansin. Bago siya pumasok sa labyrinth, lumitaw sa kanyang harapan ang isang misteryosong babae na may suot na itim na hood. Gusto mo bang maging malakas? Tanong ng babae sa malamig na tinig. Bagaman may pag-aalinlangan, nanaig sa kanya ang pagnanais na patunayan ang sarili. Binigyan siya ng babae ng kakaibang bagay at sinabing gamitin iyon kapag nasa loob na ng maze. Ang mga halimaw sa ibabaw ay masyadong mahina para sa iyo, sabi nito. Ngunit nang gamitin ni Kilika ang bagay na iyon, gumuho ang lupa at nagsilabasan ang napakaraming higanteng halimaw na parang mga dambuhalang alupihan, hindi maaari. Sigaw ni Kilika habang patuloy na sumusugod ang mga halimaw. Pinilit niyang lumaban. Ngunit walang katapusan ang mga ito. Ang dami nila. Kailangan kong makaalis dito. Tumakbo siya papunta sa labasan, ngunit natigilan nang makita niyang sinusundan pa rin siya ng mga halimaw kahit nakalabas na siya sa labirin. Paano nangyari ito? Hindi dapat nakakalabas ang mga halimaw sa maze. Sigaw niya habang desperadong pumuputol ng mga sugod ng kalaban. Habang halos mawalan na siya ng pag-asa, may narinig siyang sigaw mula sa malayo, Prinsesa Kilika. Sigaw ni Liam kasabay ni Amelia na tumatakbo papalapit. Napahinga siya ng malalim sabay ng kaba at takot. Liam! Tulong! Ngunit naputol ang kanyang tinig. Nagpasya siyang iligtas sila sa halip na ipahamak. Huwag kayong lumapit. Tawagin niyo ang mga sundalo. Sigaw niya. Ngunit tumakbo si Liam patungo sa kanya, puno ng pag-aalala. Nasa daan na ang hari at ang mga sundalo. Tumakas ka na rin, prinsesa. Ngunit bago pa siya makagalaw, sumalakay ang isa sa mga halimaw. Itinulak siya ni Liam upang mailigtas siya, ngunit tinamaan ito ng matalim na galamay ng halimaw. Liam! Sigaw ni Kilika habang dumaloy ang dugo nito sa kanyang mga kamay. Prinsesa, tumakas ka. Mahina nitong wika bago tuluyang nawalan ng buhay. Hindi. Liam! Huwag mong iwan ako. Sigaw ni Kilika, umiiyak ng buong lakas. Gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Dahil sa kanyang kapusukan, nawala ang isang mahalagang tao sa kanya. Pagdating ng hari at ng mga sundalo, nadatnan nila si Kilika na umiiyak habang yakap ang walang buhay na si Liam. Nilipol ng mga sundalo ang mga natitirang halimaw, samantalang ang hari ay natigilan sa tanawing nagpasakit sa kanyang puso. Dahil sa sobrang awa at takot na tuluyang mabaliw ang anak, ginamit niya ang kanyang forgetting skill upang burahin ang lahat ng alaala ng trahedya, at dinala niya si Kilika sa kanyang bisig. Pagbalik sa kasalukuyan, nang humupa ang mahika, napasigaw si Kilika sa sakit ng pagbabalik ng lahat. Liam! Liam! Nakita kong namatay ka! Sigaw niya habang niyakap siya ng kanyang ama. Kilika! Tawag nito, puno ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, narinig niya ang pamilyar na tinig. Prinsesa Kilika! Nandito ako! Sabi ni Liam na buhay at humawak sa kanyang kamay. Dahan-dahang kumalma si Kilika, halos hindi makapaniwala. Liam!
Pero noong araw na yon, tumango ang ama nilang hari. Tama ka. Namatay nga siya noon, malungkot niyang sabi. Ngunit nang dumating kami sa lugar, durog na ang pasukan ng maze. Nakita kitang sumisigaw, wala sa sarili, at si Liam, wala ng buhay. Habang nililinis ng aking mga sundalo ang mga halimaw, ginamit ko ang aking kapangyarihan upang ipalimot sa iyo ang lahat. Pero, si Amelia ang gumamit ng resurrection magic upang ibalik si Liam. Namangha si Kilika. 8. Ikaw. Tumango ang hari. At hindi lang yon. Ang gravity magic na nagsara sa maze ay si Amelia rin ang lumikha. Mga kapangyarihang hindi niya dati taglay, mga kapangyarihang nilikha niya gamit ang kanyang spellcraft skill upang mailigtas ka. Nang marinig yon, bumuhos ang luha ni Kilika. Hindi ko alam. Buong akala ko. Ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Hagulgol niyang sabi habang lumuhod. Lahat ng oras na kinamuhian kita. Ikaw pala ang nagligtas sa amin. Nilapitan siya ng kanilang ama at marahang hinaplos ang buhok nito. Ako ang dapat sisihin, anak. Akala ko noon, bata ka pa upang dalhin ang bigat ng alaala. Ngunit ako pala ang mahina. Ako ang duwag na hindi kayang harapin ang sakit mo. Tahimik ang lahat nang lumapit si Akira kay Amelia. Amelia, tawag niya, iniabot ang kamay. Akira. Mahina niyang tugon. Ngayon naman, ikaw ang nasa turn mo, di ba? Wika ni Akira, may ngiti sa labi. Ha? Gulat niyang tanong. Amelia, patayin mo ang world eyes mo. Nabigla si Amelia. Mula pa noong nagkita tayo, hindi mo pa yan pinapatay, di ba? Patuloy ni Akira. Ipinaliwanag niya na ang world eyes, ang kakayahang makita ang mga detalye at deskripsyon ng lahat ng bagay, ay naging hadlang upang tunay niyang makita ang mundo. Ayos lang, sabi ni Akira, mumiti. Walang dapat katakutan. Tingnan mo si Kilika, tingnan mo siya ng totoo. Dahan-dahang tumango si Amelia. Naalala niya kung paano siya lagi nilang tinatawag na Pride of the Elves at Legendary Spirit Medium. Ngunit sa loob niya, hindi niya kailanman naintindihan kung ano ang tunay na damdamin ng mga tao. Lagi siyang umaasa sa kanyang world eyes. Umaasang kung mas titingnan niya ng malalim, makikita niya rin ang sagot, ngunit sa halip, lalo siyang napalayo, huminga siya ng malalim, at sa wakas, pinatay ang kanyang world eyes. Nawala ang lahat ng kumikislap na bintana sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mundo sa totoong anyo nito, ang kanyang pamilya, totoo, mainit, at buhay sa harap niya. Napaluha siya habang tumingin kay Kilika. Kay Kilika. 8. Sigaw ni Kilika, tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako. Sa lahat. Hagulgol niyang sabi. Niyakap din siya ni Amelia pabalik, umiiyak. Kilika. Ang mahalaga, ligtas ka. Nagyakap ang magkapatid, umiiyak sa yakap ng kapatawaran at pagmamahalan. Sa tabi nila, tahimik na nakatingin ang kanilang ama, luhaan ngunit nakangiti. Si Liam na may napangiti rin, punang ginhawa at galak. Sa sandaling iyon, tila gumaan ang hangin sa paligid, parang nabunutan ng tinik ang buong kaharian. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa lubos na naghilom, ngunit sa pag-ibig, katotohanan, at kapatawaran, nagsimula na silang gumaling, at dito nagtatapos ang Kabanata 18 ng may status, as an assassin obviously exceeds the heroes. Matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan at pagdurusa, sa wakas ay bumigay si Kilika. Tumakbo at niyakap ng mahigpit si Amelia habang humahagulgol ng iyak. 8. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sabi, nanginginig sa luha. Tahimik lamang si Amelia, hinahaplos ang likod ng kapatid habang marahang sumasagot, alam ko. Nang huminto si Kilika sa pag-iyak at tumingin sa kanya, hinaplos ni Amelia ang mukha nito at marahang nilaro ang buhok. Hayaan mong makita ko ng malinaw ang mukha mo, Kilika, sabi niya habang bumabagsak ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon, nakikita ko na. Nararamdaman ko kung gaano kasakit ang dinanas mo. Doon, sa pagitan ng luha at yakap, naghilom ang sugat ng dalawang magkapatid na minsang pinaglayo ng galit at maling akala. Lumapit ang kanilang ama, ang hari ng mga elf, at tinitigan sila ng may lungkot at pagmamahal. Kilika. Amelia. Ako man ay dapat humingi ng tawad, wika niya, bahagyang yumuko sa kahihiyan.
Pinagmamasdan sila ni Akira na may ngiti sa labi, na pagtatanto niyang ang lahat ng sakit na ito ay nag-ugat sa kagustuhan ng bawat isa na buhatin ang lahat mag-isa. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik si Akira sa mga alaala ng sariling pamilya sa Japan. Naalala niya ang kanyang ama, isang tahimik na lalaki na pinasan ang lahat ng hirap mag-isa. Naalala niya ang umagang iyon, siya at ang kanyang kakambal na si Yuji ay nakatanaw sa kanilang ama habang inihahanda nito ang kanilang mga baon. Ang kanilang ina ay may mahinang kalusugan, kaya't ang ama ang nag-alaga, nagtrabaho at nagsakripisyo para sa kanila. Hindi ito kailanman humingi ng tulong ni nagreklamo. Habang inaalala ni Akira ang banayad na amoy ng almusal at ang kaluskos ng balikat ng kanyang ama habang nag-aayos ng mga lunchbox na puno ng kirot at pangungulila ang kanyang puso. Noon niya naunawaan ang kanyang ama, tulad ng hari at ng kanyang mga anak, ay isang taong nagsikap mag-isa sa gitna ng bigat ng mundo. Sa sarili niyang isip, bumulong siya, kung makabalik man ako sa Japan. Hahanapin ko siya. Kinagabihan, nagliwanag ang palasyo ng mga Elvis sa musika at tawanan. May malaking piging bilang pasasalamat kay Akira. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, lumabas si Akira sa balkonahe upang huminga ng sariwang hangin. Grabe! Ang tagal kong hindi nakakain ng maayos, mahina niyang sabi. Habang nakatingin sa bituin, bumalik sa isip niya ang kapangyarihang World Eyes, ang kakilakilabot na bisyon na minsan niyang nakita. Sa unang paggamit niya nito, bumalot sa kanyang paningin ang mga mensaheng hindi mabilang, at sa gitna ng mga iyon, nakita niya ang isang bangungot, isang mundo na wasak, si Tsukasa, si Kyosuke, at ang iba pang bayani ay patay, pinatay ng Demon King. Sa tuwing naaalala niya ang tagpong iyon, parang mga matutulis na yelo ang tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, bulong niya sa sarili. Bago ako makabalik sa mundo ko, tatapusin ko ang lahat dito. At sa isiping iyon, naalala niya si Amelia, ang lakas ng loob nito, ang kabutihan ng puso, at ang kapangyarihang resurrection magic na dala nito. Kung sasama siya, marahil magiging mas magaan ang lahat, tahimik niyang naisip. Maya-maya, bumukas ang pinto ng balkonahe. Akira. Tawag ni Amelia, dahan-dahang lumapit, ngumiti siya. Oh, Amelia. Akala ko tulog ka na. Ikaw naman ang nawala pagkatapos ng hapunan, kaya hinanap kita, sagot ni Amelia, umingiti habang sinasabayan siya ng malamlam na liwanag ng buwan. Pasensya na, sabi ni Akira. Gusto ko lang maramdaman ang simoy ng gabi. Masaya ka ba, Amelia? Naintindihan na ninyo ang isa't isa ng pamilya mo? Ngumiti si Amelia ng may lambing. Dahil sa'yo, Akira. Maraming salamat. Nang marinig iyon, tila natunaw ang bigat sa dibdib ni Akira. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naging seryoso ang kanyang tinig. Amelia. Gaya ng sinabi ng iyong ama, maaari kang sumama sa akin kung gusto mo. Pero, wala ka ng dahilan para umalis, di ba? May tahanan ka na rito. May tungkulin ka bilang prinsesa. Tahimik si Amelia. Pagkatapos, tumingala siya sa langit. Akira. Tingnan mo ang mga bituin, sabi niya, itinuturo ang kalangitan. Nakikita mo ba sila? Sagot niya, ngayon, nakikita ko rin sila. Nang mas malinaw kaysa dati, wika ni Amelia, umiti habang kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. At ang pinakagusto kong makita ay ang buong mundong ito kasama ka. Natigilan si Akira at marahang umiti. Ibig mong sabihin, tutulong ako sa lahat ng paraan ko. Kaya, sasama ako sa iyo, sagot ni Amelia, buong tapang, ngunit biglang bumukas muli ang pinto. 8. Sigaw ni Kilika, sabay yakap kay Amelia, nagulat si Amelia. Kilika. Hinahanap kita buong gabi. Sabi ni Kilika, ngunit nang makita si Akira, agad siyang namula. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadyang istorbohin kayo. Tumawa si Akira. Ayos lang. Umiling si Kilika at mahina ang boses nang sabihin, ate. Gusto ko sanang matulog ulit sa tabi mo kahit ngayong gabi lang. Ang tagal na mula noong huli. Napatawa si Amelia. Kilika, hindi na tayo mga bata. Alam ko naman. Tugon ni Kilika nakasimangot. Pero alam kong aalis ka na. Gusto ko lang makasama ka bago ka umalis. Napatingin si Amelia sa kanya, nalungkot ang mga mata. Akira. Ngumiti si Akira. Sige, sumama ka sa kanya.
Magpahinga ka. Ngumiti si Amelia. Salamat. At bago sila umalis, yumuko si Kilika. Salamat, Akira. Nang maiwan si Akira sa balkonahe, tumingala siya sa langit. Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong niya. Sinabi ni Amelia na sasama siya at ang saya-saya ko. Pero bakit ganito? Bahagya siyang natawa sa sarili. Hindi, wala yon. Siguro kasi. Magiging maginhawa lang kung may kasamang may ganon ng kapangyarihan. Ngunit kahit itinatanggi niya, ramdam niya ang init sa kanyang dibdib. Mula sa itaas ng puno, nakamasid si Knight, ang kanyang kasamang hayop, at umiling. Grabe! Sabi nito sa isip. Ganun ba talaga kabagal ang mga tao pagdating sa sariling damdamin? Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa kaharian ng mga elf, naghahanda sina Akira, Amelia, at Knight sa pag-alis. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Sabi ng hari, tila ayaw pa silang paalisin. Bisita namin kayo. Magpalipas pa kayo ng ilang araw. Ngumiti si Akira. Salamat, mahalika, pero gusto na naming magpatuloy. Lumapit si Amelia. Huwag kayong mag-alala, ama. Babalik po ako. Tumango ang hari, mabigat ang loob. Kung gayon, ganun na nga. Master Akira, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Pangako, iingatan ko siya, sagot ni Akira. Ngunit, dagdag ng hari, magpapadala ako ng kasamang tagapagbantay hanggang makalabas kayo sa aming nasasakupan. Father, sobra naman po iyon, protesta ni Amelia. Hindi ito basta pag-aalala lamang, seryoso nitong sabi. May mga ulat ng mga elf na dinudukot malapit sa aming mga hangganan. Iyon ang dahilan kung bakit ako wala rito kamakailan, nag-imbestiga ako. Kaya, pakiusap, hayaan mong maging panatag ako. Tumango si Akira. Nauunawaan ko. Kung ganoon tatanggapin namin. Sumakay si Amelia kay Knight at humarap sa kanyang ama at kapatid na nakatayo sa paanan ng tarangkahan. Babalik ako, sabi niya ng may ngiti, ngumiti rin ang hari. Mag-ingat ka, anak. Naway gabayan ka ng hangin. Habang nililingon ni Akira ang kaharian na naiwan nila, marahang ngumiti siya. Panibagong paglalakbay na naman. Sabi niya. At sa unang sikat ng araw, sabay nilang hinarap ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran, dala ang kapatawaran, pag-asa, at mga pusong muling handang magmahal. At dito nagtatapos ang chapter 19 ng may status as an assassin obviously exceeds the hero. Gusto niyo ba ng kabanata 20? Sa masiglang lungsod ng Yamato, si Tsukasa at ang kanyang grupo ay nasa loob ng Adventurers Guild upang isumite ang mga scroll bilang patunay ng kanilang matagumpay na misyon. Habang sinusuri ng receptionist ang mga dokumento, napahanga ito sa bilis at dami ng kanilang natapos na mga gawain. Pagkatapos pirmahan ang mga papeles, masayang itinaas ni Daisuke ang kanilang bagong badge bilang mga Yellow Rank Adventurers, ipinagmamalaki ang kanilang pag-angat. Gayunman, napansin ni Chuda na mas madali na ang mga halimaw sa ibabaw ng lupa kumpara sa matinding laban sa loob ng labyrinth noong kanilang pagsasanay. Tahimik na sumang-ayon si Tsukasa, ramdam niyang hindi na sila masyadong umuunlad sa kasalukuyang antas ng mga misyon. Habang tinitingnan ni Nanase ang mapa, sinabi nitong wala ng mga maze o mas mahihirap na gawain malapit sa bansa ng Yamato, kaya't tila panahon na upang umalis at maghanap ng mas mabigat na hamon. Habang pinag-iisipan ni Tsukasa ang ideyang ito, tumingin siya kay Asahina, iniisip na baka gustong manatili ng kaibigan upang patuloy na hanapin si Oda Akira, ang kanilang nawawalang kasamahan. Nagtanong si Yuki kung ano ang resulta ng investigasyon ni Asahina at Nanase, ngunit pareho nilang sinabi na wala silang nakitang bakas ni Akira sa buong Yamato. Wala ni isang residente ang nakakita sa taong tugma sa kanyang paglalarawan. Inasahan ni Tsukasa na gusto ni Asahina na manatili, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Asahina na panahon na rin para silang lahat ay umalis. Ipinaliwanag niya na dati ay umaasa siyang darating si Akira sa Yamato, ngunit ngayon ay tiyak na niyang si Akira ay hindi sumusunod sa kanilang mga yapak, bagkus. Siya ay nauuna at gumagawa ng sarili niyang daan. Kung gusto nilang makasabay sa kanya, kailangan din nilang magpatuloy sa paglalakbay, sumang-ayon si Tsukasa at inilabas ang isang malaking mapa ng mundo. Ipinakita niya ang kontinent ng Kantinen, kung saan nakatira ang lahing tao, at ipinaliwanag na nagmula sila sa royal capital ng Ritais bago makarating sa Yamato. Hindi raw maganda na manatili pa roon ng matagal dahil maaaring nagpadala na ng mga tagahabol ang hari ng Ritais upang hulihin sila.
Sa kabutihang palad, may daungan ng Yamato, kaya't nagpasya silang sumakay ng barko at tumawid papunta sa ibang kontinente. Tuwang-tuwa si Shiori sa ideya ng paglalakbay sa dagat, habang si Waki naman ay nagreklamo dahil mamimiss daw niya ang masasarap na pagkaing hapon na mayroon sa Yamato. Nagbiro si Nanase kay Chuda, sinasabing siya pa rin dapat ang bahalang magluto para sa grupo. Pumayag naman si Chuda, ngunit sinabi niyang mahirap gumawa ng pagkaing hapon kung walang tamang sangkap. Agad namang nagmungkahi si Waki na mag-imbak sila ng mga sangkap habang nasa Yamato pa at sila na ang magdadala ng sobrang kargada. Sa huli, napangiti si Chuda at pumayag, habang masiglang sinabi ni Nanase na maghahanda sila para sa malaking pamimili bago umalis. Matapos ang magaan na usapan, nagtanong si Shiori kay Tsukasa kung saang kontinente sila tutungo pagkatapos. Sinabi ni Tsukasa na gusto niyang agad pumunta sa kontinente kung saan naroon ang Demon King, ngunit kailangan muna nilang palakasin ang kanilang mga antas at ayusin ang kanilang mga kagamitan. Luma na at medyo sira-sira na ang mga sandata at baluting ibinigay sa kanila mula sa kastilyo. Sa tabi nila, nakangisi si Waki habang ipinagmamalaki ang unggoy sa kanyang balikat at pusang hawak niya, ipinahayag niyang bilang isang tamer. Kaya niyang lumakas ng tuloy-tuloy basta nakakakuha siya ng mga bagong kasamahan mula sa kabubatan. Tumawa si Tsukasa, ngunit ipinunto niyang kailangan nilang makahanap ng lungsod kung saan maaari silang bumili o mag-ayos ng mga bagong sandata bago sila magpatuloy. Bigla na lang may boses na sumingit sa kanilang usapan, nagmumungkahing may alam itong lungsod na maaari nilang puntahan. Napalingon si Tsukasa at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ito. Bago pa man siya makapagsalita, lumipat ang tagpo sa ibang lugar, kung saan isang misteryosong babaeng may itim na hood ang lumitaw. Habang tumatawa ng malakas, sinabi niyang sabik na sabik siyang magwala muli matapos ang mahabang panahon. Sa ngiti niyang puno ng kasamaan, idineklara niyang wawasakin niya ang lahat, ipinahihiwatig ang paparating na kaguluhan at isang bagong yugto ng panganib sa paglalakbay ni Tsukasa at ng kanyang mga kasamahan. At dito nagtatapos ang kabanata 20 ng Ire status as an assassin obviously exceeds the hero. Sino kaya ang taong biglang sumulpot sa usapan nila Tsukasa? At isa kaya ang babaeng lumitaw sa babaeng nakausap ni Kilika noon? Mag-comment na sa baba sa inyong kasagutan at hanggang sa susunod, paalam.